Okay, good morning class. Sa Araling 3, di ba, last time pinag-aralan na natin yung mga iba't ibang mga sinaunang kabihasnan. Ulitin ulit natin. Paano nga ba ulit nagsimula ang tao? Di ba, nagsimula ang tao ayon dun sa paliwanag na tatlong paliwanag. Okay, dahil sa alamat, dahil sa Biblia, at dahil sa siyentipiko. Okay, pagkatapos ay umusbong, di ba, yung mga iba't ibang mga mga Homo sapiens, mga Australopithecus, and so on. Tapos, pagkatapos nun, pinag-aralan natin yung kabihas ng Mesopotamia, kabihas ng Egypt, kabihas ng India, at kabihas ng China. Okay, natapos na din natin yon. After nun, after mamatay yung mga kabihasan na yon, anong sumunod? Okay, sumunod yung tinatawag nating kabihas ng Griego, kung saan umusbong muna yung kabihas ng Macedonia, kabihas ng Mycenaean, at marami pang iba. Di ba, naglaban-laban pa nga ang mga Athens, ang Spartans, at ang Persian. Tapos, nagkabaliktaran, di ba, madami pang kwentong na nasabi ko dati. Tapos, after nun, umusbong yung kulturang Hellenistic. Sino na yon? Yung last lang. Okay, kulturang Hellenistic ni Alexander the Great. Okay, tapos, pagkatapos mamatay ni Alexander the Great, unti-unti na ring humina ang kanyang kapangyarihan, ang kapangyarihan ng kanyang mga nasakop na bansa. After nun, after ng pinakamadaming panahon na dumaan, okay, pumasok yung tinatawag nating sinaunang kabihasnan sa Roma. Okay, ano nga ba to? Okay, dahil sa unti-unti nga, nasasabi ko kanina, humina na yung sibilisasyon ng Gresya, marami pang iba, may isang panibagong kabihasnan na naman ang nagsimulang umusbong sa kanluran. Ito yung tinatawag nating mga Roma. Okay, di ba nanonood kayo ng mga movies, yung mga may mga ganitong kasukutan, mga nakapula. Okay, tapos meron parang walis sa taas ng ulo. Yun yung mga Romans, di ba? Okay, next. Nagsimula ang Romans sa bansang Italia. Okay, ang Italia ay nagmula sa salitang Italia, na tumutukoy sa lupaing sumasakop sa Roma. Bakit? Bakit tinatawag na lupaing sumasakop sa Roma? Kasi ang Roma kasi ay nasa gitna siya ng Italy. Okay, ang Roma ay lungsod na nasa gitna ng Italia. Kung makikita natin yung larawan, ito, yung nakabilog. Okay, yan yung Roma. Mamaya ko pa didiscuss ulit yan. Okay, ang Italia ay isang Italian peninsula. Ibig sabihin, isang tangway na matatagpuan sa kanlurang Europa na nakausli sa Mediterranean Sea na parang hugis bota. Nakikita ba yung picture? Parang bota nga, di ba? Okay, next. Ang Roma na nasa gitna, lungsod na nasa gitna ng Italia, dun sa Rome, okay, ang Rome kasi ang capital ng Italy, di ba? Dun sa capital ng Italy, meron diyang isang bansa, isang pinakamaliit na bansa, the smallest independent state in the world, and residence of the spiritual leader of the Roman Catholic Church. Anong lugar yon? Yun ay tinatawag nating Vatican City. Okay, ito ang nakasulat pa rin. Siya pa rin ang pinakamaliit na independent state. Ang tanong, sino nga ba yung leader ng estado at ng estado dito, ng bansang ito? Okay, si Pope Francis pa rin ang leader ng state at ang leader ng church. Ibig sabihin, magkasama ang simbahan at ang estado or ang bansa magkasama. Hindi tulad sa Pilipinas na meron sa ating batas na nagsasabing separation of church and the state. Pero sa kanila, nag-iisa. Kaya nga kung bumibisita si Pope Francis sa Pilipinas, hindi lang ito nangangahulugan na pagbisita ng Papa tungkol sa relihiyon, bagkos pagbisita din dyan sa tinatawag nating parang yung may tinatawag doon may tawag parang bisita ng mga leader sa kanilang mga bansa. Okay. May mga unang taong nanirahan sa Italia. Sila ay mga Latino, mga Latin, mga Etruscans, at mga Griego. Okay, ang mga Latino ay nanirahan sa Italia noong taong 1000 BCE, kung saan nagtatag sila ng pamayanan sa itaas ng Palatine Hills. Okay? Next. Ang mga Griego naman, dito tayo sa Griego. Ang Griego ay nagtayo ng 50 kolonya
sa katimugang bahagi ng Italy at Sicily na tinagurian bilang Magna Graecia. Ano ibig sabihin ng Magna Graecia? Greater Greece. Okay? Tatandaan nyo lang to kasi sasali ko to sa quiz. Okay, Etruscans. Ang mga Etruscans naman ay nagtatag ng pananahanan sa Italia sa pagitan ng 1200 hanggang 800 BCE, kung saan napakalaki na impluwensya nito sa kultura ng mga Latino. Tatandaan lang tong tatlong ito ha. Mga Latino, mga Etruscans at mga Griego ang unang nanirahan sa Italia. Okay. Next, meron tayong tinatawag na mga patrician at mga plebeyan. Okay, anong ibig sabihin ng mga to? Ibig sabihin lang yan, sila ay mga mamamayan ng Italia. May dalawa lang na uri ng mamamayan ng Italia noong unang panahon. Okay, tignan natin yung picture. Pag sinabi nating patrician, okay, ibig sabihin, sila ay mga mayayamang tao. Okay, pero pag sinabi nating mga plebeyan, para mga normal lang na tao, no? Mga normal lang na, or mga taong, kumbaga medyo hindi siya na mahirap masyado. Hindi sila sobrang mahirap, pero mahirap sila. Okay, pero parang yung ano siya, hindi sila totally alipin. Okay? Okay, bakit kaya nagkaroon ng salitang versus dito? Ano bang nangyayari? Bakit magkasama sila sa lungsod, pero nag-aaway sila? Okay, nagkaroon ng hindi pagkakaintindihan ang mga patrician at mga plebeyan. Alamin natin, ano nga ba to? Bakit nga ba sila nag-away? Okay, nagkaroon kasi ng tunggalian dahil nagsimula ng maghimagsik ang mga plebeyan. Kasi hindi sila binibigyan ng pantay na karapatan eh. Walang equality. Dahil doon, nagbalak sila na magkaroon ng himagsik or pag-aalsa. Okay, laban sa mga patrician, parang pag-aalsa doon sa lungsod. Kung kaya't nagbanta sila, anong pinagbanta nila? Nagbanta sila na hindi na sila magbabayad ng buwis. Hindi na sila magbabayad ng buwis at magtatatag sila ng sariling lungsod. Kung hindi sila tutugunan. Okay? Ano ibig sabihin nito? Natakot ang mga patrician. Bakit natakot sila? Ikaw ba naman? Ikaw mayaman ka. Tapos yung mga plebeyan, siya yung mga manggagawa. Tapos lahat ng plebeyan umalis. Sino nang magiging manggagawa sa bayan? Sino yung mga magtatanim? Sino na yung mga magtitinda? Di ba wala na? Kaya natakot ang mga patrician at gumawa sila ng isang paraan. Ang paraan na ginawa nila ay tinatawag nating 12 tables. Ano ba yung 12 tables? Ito yung mga kauna-unahang batas na naisulat sa Roma. Tandaan nyo to, para siyang tablet lang siya. Doon sa tablet nakalagay yung mga batas, mga ganon. Yung tinatawag nating 12 tables. Ano nakalagay dito? Ang nakalagay dito ay nagsasabing bibigyan ng pantay na karapatan ang plebeyan at patrician. Tulad sa atin sa Pilipinas, di ba? Equality ang nananaig sa atin. Hindi pwedeng, kabagamat may mga instances na mahirap na nga, mas lalo pang naghihirap, pero parehas lang tayo ng karapatan. Okay, dito sa Pilipinas, pinag-anuhan pa rin natin, binibigyan pa rin nating pansin ang equality. Okay, number 2, karapatang mag-asawa ang mga patrician. Okay, makapag-asawa ng patrician. Ano ibig sabihin nito? Kasi ang mga plebeyan, pag mahirap ka, hindi ka na pwedeng na-inlove ka dun sa mayaman, hindi mo siya pwedeng asawahin. Okay, dati. Pero dahil dun sa 12 tables, pwede na silang mag-asawa. Pinapayagan na silang mag-asawa ng mga patrician. At number 3, mahalal bilang konsul. At number 4, mahalal din bilang kasapi ng Senado. Okay, meron na silang konsepto ng Senado. Ano ibig sabihin ng Senado? Sila yung mga gumagawa ng batas. Okay, dati kasi ang mga pwede lang na sumali dyan, ng mga senador, ang mga patrician lang. Pero dahil dito sa 12 tables, pati mga plebeyan ay binigyan na rin ng pansin para maging kasapi ng Senado. Tumakbo. Okay, next. Pagpapalawak ng kapangyarihan. Okay, paano nga ba pinalawak ng mga Romano ang kanilang kapangyarihan? Okay, sa pamagitan ng pagkakaroon ng tinatawag nating legion or legion. Ewan ko, may nahirapan ako sa pronunciation. Okay, ang legion, ang ibig sabihin nito ay lumaganap ang kanilang kapangyarihan dahil nagtayo sila ng parang military
Parang, kumbaga sa CAT, mga pulutong. Ibig sabihin nun, gumawa sila, nangalap sila ng mga mandirigma na magiging mga legion na nahati sa 60 na grupo. Okay, itong 60 na grupo to, 60 groups na may kanya-kanyang military leader, marami pang iba, na sila yung mga gagalaw pagkaroon ng, for example, nagkaroon ng gusto nilang sakupin ang isang bansa, mas mabilis kasi madami silang mga militar. Okay, nahati ang grupo nila sa 60 na group at tinatawag itong centurio or century. Okay, nakikita nyo to? Dati, kapag membro ka ng legion, ikaw ay isang sikat na tao. Bakit? Kasi ikaw ay isang bayani ng iyong lungsod. Kahit ngayon din di ba, sa atin, sa Pilipinas, kapag ikaw ay isang sundalo, ikaw ay isang pulis, di ba? Parang ang laki ng pagtingin sa iyo, ang taas. Kasi ikaw ay isang nakikipaglaban para sa kapayapaan, nakikipaglaban para sa bayan, parang ganoon. Parang ganoon din ang mga legion noon. Okay? Yung konsepto nito same lang din. Okay, ngayon, etong mga Romano, syempre, ang laki na nila, ang laki ng kanilang pwersa. Binalak nila ngayon na lusubin si Greece, yung bansang Greece. Dahil binalak nilang lusubin ang mga Griego dahil medyo, di ba, nanghihina na, wala nang masyadong lakas, wala nang masyadong kapangyarihan. Nagsumbong sila kay Haring Perus. Sino si Haring Perus? Ito siya. Si Haring Perus ay isang mahusay na general. Pinuno siya ng kanlurang Gresya at pinsan ni Alexander the Great. Dahil doon, nagsumbong sila kay Haring Perus upang ipagtanggol o upang makipaglaban doon sa mga Romano. Ngayon, gumamit ng taktika naman itong si Haring Perus. Anong ginamit niya? Nakapanood na ba yung mga naglalaban-laban, yung mga war na napapanood, yung mga Hollywood movies, di ba? Sumasakay sila sa elepante. Yun, gumamit siya ng elepante, tapos nakipaglaban sila, gamit yung elepante. Syempre, di ba? Elepante, nakasakay ka sa elepante, ang laki-laki nun. Tapos sa mga kalaban mo, naglalakad lang, yung iba nakasakay sa kabayo. Okay. Siyempre, pag naglaban yun, talagang pag naapakan ka ba ng elepante, di patay ka, di ba? Kaya mabilis nilang nagapi ang mga Romano. Parang hindi nagtagumpay ang mga Romano na sakupin ang Gresya nung buhay pa si Haring Perus. Kaya yun, nag-isip si Haring Perus. Nag-isip siya, parang napagtanto niya na ganito. Parang ang mahal naman ng pagkapanalo. Bakit mahal? Kasi, tinawag na itong Pyrrhic victory tatandaan nyo to. Bakit mahal ang pagkapanalo? Kasi ibig sabihin nun, sa labanan kasi, maaari kang manalo, maaari ka ding matalo. Pero kung nanalo ka, anong ibig sabihin nun? Madami kang isinanglang buhay. Madaming nagtaya ng buhay para manalo kayo, kaya napakamahal. Pero pag natalo ka din, lahat kayo patay. Parang iniisip niya, parang ang hirap, parang yung pagkapanalo mo ay dapat hindi lang ito basta-basta nanalo ka lang. Tinawag niya itong mahal na pagkapanalo. Kasi natutunan niya na sa isang digmaan, hindi ka lang puro panalo, hindi ka lang puro talo. Pwedeng maging manalo ka, pwedeng matalo ka. At yun ay masakit sa parte bilang leader. Kasi alam naman natin na sa digmaan, walang nananalo sa digmaan. Bakit? Manalo ka man, ibig sabihin, kahit nanalo ka sa digmaan, patay naman lahat ng kasama mo. Sa tingin mo ba yung pagkapanalo mo, maibabalik ang buhay ng mga kasama mo? Di ba wala? Kaya ibig sabihin, ang pagkapanalo, sabi ni Pyrrhic, ay isang mahal na pagkapanalo. Okay, take 2 to guys Next. Ngayon, dumako naman tayo sa digmaang Punic or kilala sa Ingles na Punic War. Okay, ito naman ay digmaan sa pagitan ng Roma at Carthage. Okay, sino na itong mga Carthage na to? Sige, ang Carthage kasi ay sila ay yung mayamang lungsod. Tingnan nyo yung picture. Okay, mayamang lungsod yan kung saan ito ay nasa itaas na bahagi ng Africa at ito ay kolonya ng mga Phoenicia. Okay, tingnan nyo, napakaganda ng kanilang lugar, di ba? Okay, dahil doon, parang nagustuhan ni Roma yung kanilang lugar, kaya gusto niya itong sakupin. Bakit? Sa salitang Latin, ang Pionicos, ang ibig sabihin nito, ang Pionicos or Punic, ang ibig sabihin nun ay Phoenician.
Okay, sa labanang ito kasi, dito sa Punic War na to, okay, parang ang pinag-aanohin nila kung sino dapat ang mamumuno sa Mediterranean. Kasi ang Carthaginian Empire, napakalaki na din yan. Napakalaki na rin ang kanyang mga nasasakop. Malaki na rin ang imperyo. Ang Roma, malaki na rin. Lumalaki na din siya. Kaya dahil dito, nagkaroon ng Punic War kasi gusto nilang malaman kung sino ba dapat ang mamumuno. Okay, dahil doon, okay, tingnan niyo yung kulay violet, tingnan niyo muna yung mapa. Itong nakapula, ito yung Roma. Ito yung Roman Empire o Roman Republic or allies. Samantalang itong naka-violet, ito yung mga lungsod or lugar na pinamumunuan ngayon ng Carthaginian Empire. Ngayon, sige, sandali. Nagkaroon ng Punic War, di ba? Okay, ngayon, shortcut ko yan para hindi kayo mahirapan. Drawing ko, saglit. Ang Punic War ay hindi lamang iisang labanan yan. Nagkaroon ng ikalawang digmaan. Parang meron siyang first war, tapos nagkaroon ng, una, at saka nagkaroon ulit ng pangalawang digmaan. Ngayon, sa unang digmaan ng Punic War, nagtagumpay ang mga Romans. Dahil sa pagkapanalo ng mga Romans, nagapi niya ang mga Carthaginian Empire. Nagapi yung ibang mga, parang hindi naman siya totally natalo niya buo. Kaya ganoon, nung nanalo si Roman Empire, nakuha niya yung 3 lungsod. Ano yung 3 lungsod na nakuha niya? Nakuha niya ang Corsica, ang Sardinia, at ang Sicily. Ibig sabihin, nakuha na niya sa kanya na yung 3 lungsod na to. After nun, nanalo na siya, win. Okay. Next. Sumunod ulit na nagkaroon ng labanan kung saan ang nakalaban ng mga empire dun sa ikalawang digmaan, ang ikalawang digmaan, nahati yan sa dalawa. Okay. Sa unang labanan, nakipaglaban dyan sa Carthaginian, nasa panig ng Carthaginian Empire, itong tinatawag natin si Hannibal. Si Hannibal, makinig, si Hannibal ay isang mahusay na general ng ating kasaysayan. Okay, kumbaga sa Pilipinas, 'di ba, sino ang mahusay na general natin? Si Luna, 'di ba? Ngayon sa buong mundo, kinikilala si Hannibal bilang pinakamahusay na general. Bakit? Sa loob ng 17 years, hindi siya natalo. Hindi siya natalo ng mga Romano. Pero siya ang tinuturing na pinakamatinding kalaban ng mga Romano. Okay, kasi sa loob ng 17 years, talagang nakikipagpatayan siya kaya hirap na kalabanin ng mga Romano si Hannibal. Kaya dun sa labanan, nanalo siya. Siya ang nanalo, ang mga Carthaginian Empire ang nanalo. Pero dahil dyan, isinugo, kumbaga sa basketball, nag-import si Roman. Sino in-import niya? In-import niya si Scipio Africanus. Okay, tatandaan niyo yung pangalan niya ha. Si Scipio Africanus, ito, spelling. Okay, si Scipio Africanus or kilala sa pangalan na Publius Cornelius Scipio Africanus. Okay, tandaan niyo siya. Siya, ang pangalan niya ay nangangahulugang tagalupig ng Afrika. Ibig sabihin, siya ay isang magaling din na mandirigma. Mas higit na nakilala siya bilang isang pinakamagaling kasi napatay niya si Hannibal. Okay, 'di ba? For example, sa basketball, 'di ba pag nag-i-import tayo, pinipili natin yung pinakamagaling para manalo tayo sa laban. Ganon din ang ginawa ng mga Roman. Okay, kumuha sila ng pinakamagaling na mandirigma para talunin si Hannibal. Dahil diyan, ang nanalo ay si Scipio. Parang nawalan ng saysay yung pagkapanalo ni Hannibal kasi namatay din siya. At ipinanalo ni Scipio Africanus ang laban sa pagitan ng Carthaginian at mga Roman Empire. Okay? Okay, ibig sabihin, ang nanalo, ang magiging leader sa buong Mediterranean ay mga Romano. Okay, nagets? Next. Ngayon, dahil sa epekto ng paglawak ng kapangyarihan ng Imperyong Romano, lumawak na. Madami na sila madami nang nakamkam na lupa. Okay, nakuha na niya ang bansang Macedonia. Okay, pag sinabi nating bansa, ito ay bansa ni Alexander the Great, diba, yung Macedon.
ang mga Gresya, bansa ng lungsod ng Gresya, at ang Anatolia or kilala ngayon sa pangalang Turkey. Okay ha, tatandaan nyo to, pag sinabi natin Anatolia, Turkey ang ibig sabihin yan. Okay, next. Pero hindi niya nakikita, hindi napansin ng Imperyong Romano na nagkakaroon na ng suliranin sa kanilang mga lupain. Ano yung mga tatlong suliranin na ito? Kawalan ng hanap buhay. Okay, problema sa agrikultura at kawalan ng pagkakapantay-pantay at kauyusan sa lipunan. Okay, dahil sa sobrang busy ng mga Romano sa pagkamkam, sa pagsakop ng mga bansa, napabayaan nila ang kanilang sarili. Okay, kung saan hindi na nila na-regulate ng maayos ang kanilang mga nasasakupan. Nagkakaroon na ng walang trabaho. Siyempre, mag-aaway-aaway ng mga tao. Kauban naman, walang trabaho. Agrikultura, ay dun sila kumukuha ng pagkain. At pagkakapantay-pantay, hindi maayos. Okay, kahit sino naman, kung hindi pantay-pantay, talagang mag-aalsa yan. Okay, next. Dahil doon, nagkaroon ng pagwawakas ng republika. Paano? Di ba sabi ko nung una, may dalawang lahi. Ang mga lahi ng mayayaman na kilala sa tawag na kilala sa tawag na patrician, di ba? Yung tinawag sabi ko kanina, patrician at mga plebeyan. Okay, ang mga patrician ay kilala bilang mayayaman at ang mga plebeyan yung mga normal, o mga normal lang na tao. Okay, ngayon, di ba, sinabi ko na nung mga last lesson ko na kapag ikaw ay nakakasakop ng isang lungsod, lahat ng tao doon ay ginagawa mong alipin, di ba? Okay, ngayon nagkaroon na ng pangatlong pangatlong lahi. Ito yung mga tinatawag na mga taong may hirap na walang sariling lupain or kilala sa tawag na proletariat. Okay, di ba may hidwaan na nga, may versus na nga dyan eh. Hindi na nga nagkakaayos yung mga patrician at plebeian. Kasi gusto nila magkaroon ng pantay. Wala naman talagang pantay, walang equality. Kahit saan mo tingnan. Okay, ngayon, ang proletariat na to, itong mga taong mahihirap na walang sariling lupain, parang naglakas loob na rin sila na makipaglaban. Bakit? Kasi, nagkaroon na ng malaking banta. Ito ay naging isang dahilan kung saan naging banta ito sa Republika, kasama na rin ang lumalaking bilang ng mga alipin. Okay, nang isa sa mga idunulot ng panakop ng Roma, syempre magkakaroon ng hindi pagkakaayos-ayos din. Parang matatabunan hanggang sa madami ng tao ang maglalakas loob na kumalaban dun sa nagsakop sa kanila. Ngayon, nakilala itong taong si Spartacus. Okay, sino si Spartacus? Nanonood ba kayo ng mga Roma? Di ba, ulit-ulit ko. Si Spartacus ay isang pinuno ng mga alipin. Ngayon, siya ay isang magaling na gladiator. Ano ibig sabihin ng gladiator? Alam niyo dun sa arena. Dun sa arena, tapos pinapalabas itong mga gladiator at parang pinagsasabong-sabong sila. Okay? Matira-matibay, ganon. Parang ganon yung point doon. Pinagpapatayan yung dalawang tao hanggang mabuhay yung isa. Parang ganon. Okay. Sila ay mga alipin. Pag sinabi natin gladiator, mga alipin na hinasa para makipaglaban hanggang kamatayan habang sila ay pinapanood ng mga Romano. Kasi ang mga Romano talagang napakaano talaga ng mga yan. Ang gusto nila man, ang favorite nilang gawin, di ba, sa mga Athens, meron silang amphitheater, nagtatanghal. Ito naman, dito, ang ginagawa nila, ibang pagtatanghal, pagpapatayan, ang ginagawa nila. Okay, kaya parang nag-isip na rin ang mga alipin na gusto na rin nilang magkaroon ng katahimikan ng buhay, tapos gusto na rin nilang parang pagkakapantay-pantay ba, na hindi na dapat na kinukontrol sila ng mga tao, na kinukontrol sila ng mga Roman na, for example, Roman ako, kukunin kita, tapos gusto ko patayin mo siya, parang ganon yung point, kaya gusto nila nag-alsa na rin sila. Pero hindi nagtagal, natalo lang din itong mga proletariat. Pinagpapatay lang din sila ng mga Romano. Siyempre, kakaunti sila at si Spartacus lang ang kanilang parang binibigyan nila parang pinagkukuhanan nila ng lakas. Kasi nga si Spartacus madami nang natalong mga legion dahil sa dun sa pagtatanghal na ginagawa. Marami na siyang napatay ng mga legion. Pero dahil siya lang ang may kakayahan na ang mga iba ay hindi masyadong malakas, saglit lang din silang natalo.
Okay, kung kaya't, okay, yung mga natitira niyang mga kasamahan, ang ginawa sa kanila, okay, pinagpapako sa krus. Ipinako sila sa krus kasi yun talaga ang ano nila na kapag ang mga Romano, kapag ikaw ay may kasalanan, kailangan ipako ka sa krus. Ibig sabihin, lumalabas na itong mga Romano. Ibig sabihin, malapit na nating pag-aralan ang buhay ni Jesus. Ang buhay ni Jesus ay nasa kasaysayan din ng daigdig. Okay, nasa Roman na kasi tayo. Okay, next. Okay, dahil pinagpapako, yun. Hanggang sa nawala na rin. And nagkaroon na rin ng hindi maayos kasi, di ba, hindi na rin nagkakasundo itong mga plebeian at patrician kahit na meron na silang batas. Meron na silang tinatawag na 12 tables. Itong magkapatid na to, na si Tiberius at si Gaius Gracchus, okay, silang dalawa ay mga nahalal. Sila ay mga plebeian. Sila ay mga dating mahirap na nagkaroon at nahalal bilang mga tagapagsalita or tribune ang tagapagsalita ng asembleya. Dahil dito, okay, bilang nahalal sila, gusto nilang magkaroon ng reforma. Pag sinabi natin reforma, pagbabago sa mga karapatan ng plebeian, bigyan ng mas maraming karapatan ng plebeian. Pero ano nangyari? Hindi yan nagustuhan ng mga senado. Galit ang mga senado sa ginawa nila, kaya ang ginawa sa kanila ay pinaslang ang magkakapatid para hindi na maging banta ng kaguluhan. Nagkakaintindihan ba? Okay, kakat ko na lang muna dito ha. Okay, sisend ko tong copy, paki-view, panoorin nyo, kasi magpapaquiz ako ulit sa Friday. Tapos continuation ng kwento about dito sa kabihasnan ng Roma. Nagkakaintindihan ba? Okay, goodbye and thank you, class.